Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa plenary session ng ika-43 Association of Southeast Asian ASEAN Summit na ang pagbabago ng klima ang nararapat na agarang tugunan dahil ito ay malaking banta sa isang bansa. Hinikayat ni Marcos Jr. ang miyembro ng ASEAN na mas paigtingin ang implementasyon ng kanilang mga pangako, partikular na sa climate finance, technology development and transfer at capacity building upang mas masolusyonan ang mga suliraning pangklima. Dagdag pa ng Pangulo, bilang isa ang Pilipinas sa most disaster-prone countries, patuloy pa rin ang bansa sa pagtuon sa kooperasyon sa ibang mga bansa para magtulungan ang ASEAN na maging climate smart at disaster ready. Samantala, patuloy ang plano sa pagpapalawak ng karagdagang bike lane sa bansa na ayon sa DOTR upang mas bigyan ng seguridad ang mga siklista sa daan. Narito si Daniza Lopez para sa balita. Ang Department of Transportation o DOTR ay nananatiling dedikado sa planong dagdagan ang mga bike lanes sa bansa. Nagpaplano ito na ipagpatuloy ang pagtatayo ng mas maraming bike lane bilang bahagi ng kanilang Active Transport Project. Ayon kay Undersecretary Anneli Lontoc, ang pondo ngayong taon ay nakalaan para sa ilang mga layunin. Pagpapalaki ng proyektong bike share, pangangalaga at pagpapabuti ng mga kasalukuyang bike lanes, paglikha ng mga lugar kung saan maaaring ligtas na ipark ng mga tao ang kanilang mga bisikleta pagkatapos ng kanilang biyahe at pagtatayo ng mga hintuan para sa pampublikong transportasyon. Dagdag pa nito, nasa proseso na ang kasunduan upang ipagkaloob ang pondo sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Nananatili naman positibo si Lontoc na dedikado ang ahensya na matapos ang mga proyekto gamit ang pondo sa taong kasalukuyan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Batay sa tala ng Philippine National Police o PNP, nasa 8 na ang naitalang insidente na may kinalaman sa eleksyon sa 4 na rehiyon sa bansa, partikular ang Bicol, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula Region at Sorsogon. Itinuturing itong pag-atake sa alinmang kandidato, kasalukuyan nanunungkulan sa barangay o ang biktima ay miyembro ng pamilya na taga-suporta ng isang kandidato. Ibinahagi ni PNP Chief Information Officer Colonel Jean Fajardo na kabilang sa election-related incidents ang 2 insidente ng pamamaril, isang kaso ng unjust vexation, kaso ng pananaksak at isang kasong grave threat. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, paghahanda para sa unang BSKE-PDL voting ikinakasana. Mga ahensya sa ilalim ng DOST apektado sa budget cut. VP Sara inanunsyo ang pagkakaroon ng 30 araw na bakasyon ng mga guro. Teenage pregnancy bill na ipasa na sa Kongreso. DOE tinakdang simula ng Lifeline Rate Program sa pagpasok ng 2024. Initial roster ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games inanunsyo ng POC. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Tinalakay ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman ang inisyatibo ng gobyerno sa pagpapaigting ng transparency at pakikilahok ng publiko sa kanyang pagdalo sa 2023 Open Government Partnership Global Summit sa Estonia, Europa nitong ika-4 na araw ng Agosto. Ipinagmalaki ni Secretary Pangandaman na matagumpay itong naisasagawa sa pamamagitan ng patuloy na inisyatibo para sa digital transformation tulad ng paggamit ng Integrated Financial Management Information System at pagtatag ng Philippine Open Government Partnership. Ang naturang summit ay may temang Innovation Talks,
fostering transparency and accountability through open budget portals na nakatuon sa mga makabagong pamamaraan sa proseso ng public financial management. Matapos magdeklara ng Kongreso ukol sa pagbabawas ng budget, bahagyang apektado ang mga ahensya sa ilalim ng Department of Science and Technology. Tunghayan ang balitang ito para sa buong impormasyon. Matapos magpasya ng Department of Budget and Management na bawasan ang pondo sa mga piling ahensya sa gobyerno, pansing lubos na apektado ang mga ahensya at programang nasa ilalim ng Department of Science and Technology o DOST. Ayon sa pahayag, ang may pinakamalaking kaltas sa pondo ay ang Philippine Science School System na binawasan ng halos 11% o nagkakahalaga ng higit sa 329 na milyong piso. Bukod pa riyan ang mga programa sa Advanced Science and Technology Institute, Food and Research Institute, National Academy of Science and Technology at National Research Council of the Philippines ay mababawasan ng sumatotal higit sa 180 milyon at 900,000 piso. Sa kabilang dako, nagkaroon naman ng dagdag sa pondo ng Philippine Nuclear Research Institute habang naglabas naman ng saloobin ang punong tagapamahala ng Philippine Science High School System na si Lilia Habaco na kinakailangan nila ng karagdagang 430 milyong piso bilang panimulang pondo sa inihahandang 16 na campus at kanilang opisina. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang sa isang courtesy call kay Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo, kinilala ng UN independent expert na si Dr. Claudia Mahler ang Pilipinas bilang isang kampyon sa pagtamasa ng lahat ng karapatang pantao ng mga matatanda. Alinsunod sa advokasya ng Pilipinas sa pagtataguyod ng mga karapatan ng vulnerable groups, binigyang diin ni Secretary Manalo na ang Pilipinas ay nanatiling nakatuon sa pagsusulong ng mga karapatan ng mga matatanda, partikular sa UN Open-Ended Working Group on Aging. Tiniyak ni Manalo kay Dr. Mahler ang suporta ng Pilipinas para sa pagbuo ng isang international legally binding instrument para sa karapatan ng mga matatanda. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, paghahanda para sa unang BSKE PDL voting ikinakasa na. Mga ahensya sa ilalim ng DOST apektado sa budget cut. VP Sara inanunsyo ang pagkakaroon ng 30 araw na bakasyon ng mga guro. Teenage pregnancy bill na ipasa na sa Kongreso. DOE itinakdang simula ng Lifeline Rate Program sa pagpasok ng 2024. Initial roster ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games inanunsyo ng POC. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Department of Energy, Department of Social Welfare and Development at Energy Regulatory Commission na mayroong kapansing-pansing pagtaas ng bilang ng mga nagparehistro sa ilalim ng Lifeline Rate Program. Ayon sa Tripartite Advisory ng Lifeline IRR, magsisimula ng mga qualified marginalized end users o mga piling benepisaryo ng programa ang kapakinabangan nito sa unang araw ng taon ng 2024. Ang Lifeline Rate Program ay isang socialized pricing mechanism sa pamamagitan ng pagbibigay ng discount na nakabase sa pamantayan ng ERC. Sa patuloy na paglaganap ng tech scams matapos ang SIM registration, nanawagan si Senadora Grace Poe sa mga telco companies na dapat mas paigtingin pa nito ang mga hakbang laban sa scams. Alamin ang buong detalye mula kay Daniza Lopez.
Naniniwala si Senator Grace Poe na ang mga otoridad ay dapat magsumikap ng higit pa sa pagpapatupad ng SIM registration law upang maiwasan ang pagkalat ng mga scammers. Binanggit din ito ang kamakailan lang na pangyayari kung saan nagsagawa ang pulisya ng mga raid sa mga pinaniniwalaang sentro ng panlilinlang kung saan natuklasan ang mga pre-registered na SIM cards na konektado sa mga digital wallet na maaaring ginagamit sa iligal na paglilipat ng pera. Nanawagan si Poe sa mga ahensya tulad ng National Telecommunications Commission o NTC, Department of Information and Communications Technology, Police Anti-Cybercrime Group at National Bureau of Investigation hinggil sa kanilang mga hakbang at pagsusumikap upang maiwasan ang mga panloloko. Dagdag pa ni Poe ang pahirapang pagsusumite ng report sa NTC at telcos. Nakasaad sa Republic Act 11934 na obligado ang mga telcos na gawing user-friendly ang reporting mechanisms, ngunit pahirapan umano ito dahil kinakailangan magsumite ng 2 valid IDs. Ayon naman kay Poe, marami pa ring Pilipino ang walang sapat na IDs kaya't nagiging hassle ang pagre-report. Nanawagan ng senador na dapat magsumikap pa ang gobyerno at telcos para labanan ang patuloy na krisis sa tech scams. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Pinaghahandaan na ng Commissions on Elections ang unang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE voting ng mga persons deprived of liberty o PDL sa New Bilibid Prison. Kabilang sa mga planong ito ang pamamahagi ng campaign paraphernalia sa mga preso, gayon din ang pagpapatupad ng protocol ng seguridad sa panahon ng pagboto. Bilang karagdagan, papayagan din umano ang pangangampanya ng mga kandidato, subalit hindi sila papayagan mismo na makapunta personal at aabisuhang iwan lamang ang election paraphernalia sa Bureau of Corrections. Sa tala mayroon ng 936 na rehistradong PDL voters sa NBP. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, paghahanda para sa unang BSKE PDL voting ikinakasa na. Mga ahensya sa ilalim ng DOST apektado sa budget cut. VP Sara inanunsyo ang pagkakaroon ng 30 araw na bakasyon ng mga guro. Teenage pregnancy bill na ipasa na sa Kongreso. DOE itinakdang simula ng Lifeline Rate Program sa pagpasok ng 2024. Initial roster ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games inanunsyo ng POC. Patas at patay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.